Eh, sarap nung pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, I'm carried in your everlasting arms. Di po ba? Napakasarap na ang humahawak sa atin yung kamay ng ating Panginoon. Di po ba? Sabi nga niya, no one can snatch you from my Father's hand. No one can snatch you from my hands. Kapag tumalon daw po tayo, sasaluhin tayo ng kabila. Wala po tayong kawala sa presensya ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon. Truly, it's a privilege once again na ikaw po yung mapapurihan namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa pagkakataon ito. Lahat po kami pawang mga estudyante lamang. Ikaw po yung nag-iisang guro, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami na ang inyong mensahe, Panginoon, magkakaroon po ng breakthrough sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po, Ama. Itong aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Meron po muna akong tanong na nais kong sagutin po ninyo. Who is the founder of our church, GCC? Amen, mabuti po at nagkakaisa tayo. Kala ko sasabihin niyo si Kuya Eric. Kasi pag tinanong po tayo, marami tayong mamimit, lalo na sa mga Bible studies. Magtatanong, ako rin, natanong din ako niya nung umuwi pa ako sa Pilipinas. And mabuti na lamang po at marami tayong pag-aaral na ginagawa. Kasi kung sino yung founder ng church ninyo? Pag tao po ang sinabi natin, ay mahina ang pundasyon ng church niyo kasi tao. Kasi yun pala, pinipilit niya, founder of Christianity, si Jimmy Swaggart, po ba yan? Na yun yung nag-umpisa ng sabi ko po, sa may mga leaders na ginagamit sa bawat iglesia, pero ang pundasyon ng ating simbahan is, katulad po ng binasa ng ating kapatid, ang ating Panginoong Jesus. Wala na pong iba, kasi siya po yung matibay na pundasyon ng ating iglesia. Kaya po ang mensahe ng Panginoon, ang pamagat po ng mensahe ng Lord sa araw na ito, Jesus Christ, our strong foundation. Siya po yung matibay na pundasyon ng ating pananampalataya at ng iglesyang pinagkatiwalaan ng Lord sa atin. Kaya nga po matibay, kasi bato. Jesus Christ is the rock of our salvation. Ito muna tayo. So ang settings po ng itong binasa natin is sa Church of Corinth. Sa simbahan ng iglesia na kung saan yung tinatag ng ating kapatid na si Paul. Church of Corinth is nasa Grecian city po siya. Sa Greece. It's about 48 miles west of Athens. So nasa Greece po siya. Yung Church of Corinth. Kaya lang, mayroong issue dito sa simbahan ng Corinthians. And maybe, nararanasan din natin, or definitely, nararanasan din ng ating iglesia. Hindi po natin ito pinag-aaralan para gayahin po natin. Ay, ganun din pala sa Corinthians nga, mayroon din okay lang na mayroon din sa amin, hindi po. Pinapag-aralan natin ito, ibinibigay sa atin ng Lord itong mensahe na ito para maiwasan natin itong mga bagay. Even though nag-i-exist, may mga bagay na itinuro si Paul, na itinuro din naman ng ating Panginoon upang magkaroon tayo ng victory. Mapagtagumpayan natin anumang issue yung meron sa iglesia ang ating kinalalagyan. Mabuti na lamang po at hindi divided kanina kung sino po yung founder ng ating iglesia. At least nagkakaisa po tayo doon sa bagay na yon. So ang issue po, division and quarrels. Existing po ba ito sa church na kinalalagyan natin? Nangyayari po, alam ko, I know, kahit sa church, nangyayari ito. Kasi there is no perfect church. But one thing for sure, there is a perfect God. Yun yung nandun sa kalagitnaan natin. Na even though, tayo po yung church, di ba? We are not perfect. But there is a perfect God. Bakit tayo po nagkakasama-sama dito? Bakit tayo nagkakaisa? Yung unity of love na nanggagaling sa ating
Panginoon. Yun po yung nag-uugpong sa ating lahat. Even though meron tayong kanya-kanyang pag-uugali, galing tayo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, na may iba't ibang kultura, parang yung 12 apostol ko na pinagsama-sama ng ating Panginoon. Mayroong rebelde, mayroong mangingisda, mayroong tax collector, at lahat po sila, parang sabihin natin, nagkakagatan din. Pero bakit nagkaisa? Because dun sa iisang Diyos, sa iisang Espiritu na sumasa ating lahat. Ang sabi nga ni Kuya Kit, pag-ibig lang ang susi ng lahat, na siyang magbubuklod sa ating lahat. Amen po? Sa 1 Corinthians, ito po yung issue. 1 Corinthians, sa first chapter pa lamang, ipinaliwanag na dito ng ating kapitid na ni Paul, yung kanyang panawagan. Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. For I have been informed concerning you, brethren, by Chloe's people. Nasaan na si Ate Chloe? That there are quarrels among you. Now I mean this, that each one of you is saying, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, and I am of Christ. Ang sabi ni Paul, has Christ been divided? Nahahati ba ang ating Panginoong Hesus? Paul was not crucified for you. Was he? Hindi po, ano? Ang ating Panginoong Hesus ang napako para sa atin. Or were you baptized in the name of Paul? Ang sabi nga ni Paul, mabuti na lamang, iilan-ilan lamang yung aking nabaptize. Kasi sasabihin ng mga kapatiran, nabaptize ako sa pangalan ni Paul. Iilan, 3 lang yung nabanggit niya na sambahayan na kung saan nabaptize niya. Because he did not came here to baptize, but to preach the gospel. Yun po ang sabi ng ating kapatid na si Paul. Sa 1 Corinthians 3:3-4, bago po itong ating binasa kanina, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you. Ang sabi nga sa unang verse hanggang chapter 2, hindi ko pa kayo mabigyan ng mga karne. Puro gatas pa rin ang kaya kong bigay sa inyo kasi hindi nyo kayang lunukin. Nga pagdating nga dito, ano raw yung nangyayari sa loob ng iglesia? There is jealousy and strife among you. Are you not fleshly? And are walking like a mere man? For one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos. Are you not mere man? Yun ang sabi ng ating kapatid na si Paul. Kumbaga, may mga bagay kasi na sa buhay ng isang Kristiyano, hindi pa natin kayang lunukin. Kasi hindi pa natin kayang isurrender. May mga bagay pa tayo. Or, hindi pa natin ibinubuksan 100% ang ating puso sa ating Panginoon. Yun na lang napakaliit na correction nga eh. Hindi natin kayang tanggapin. Grabe naman, ako nang ako. Wala bang iba? Ako nang ako. Ganun pa man, yun ang panawagan ng ating kapatid na si Paul. Sa atin pong lahat. Apostle Paul appeal for unity in the Church of Corinth. At ganun din po naman sa ating iglesia. Sa atin pong lahat. To our own church as well. Unity and love, in love and wisdom we must have in our church. Unity. Kasi ang issue, division and quarrels. Ano po ang sagot doon? Unity. Kailangan tayong magkaisa. Unity in love and wisdom na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Isa lamang po ito sa iilang issue. Isa lamang doon sa maraming issue, na itatakel pa. Kasi 2 po yung Corinthians eh. Mahaba yung at maraming kung babasahin po natin yon, talagang may i-relate natin kasi yung mga book po ni Paul, yun yung mga churches, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, puro churches po yon. At one way or the other may i-relate po natin ano po yung pinagdadaanan ng iglesia natin. At yun nga po tulad na nabanggit ko kanina, pinapag-aralan natin, pinag-uusapan natin ito
Kasi nagtagumpay po itong mga churches na ito. Nagpatuloy sa tulong ng ating kapatid na si Paul at doon sa presensya ng ating Panginoon. Tulad po na nabanggit ko kanina, isa lamang ito sa napakaraming issue na dapat bigyan ng pansin. Binigyan ng pansin ng ating kapatid na si Paul, hindi lamang pansin, binigyan ng solusyon. Sa Church of Corinth, at dapat din nating isaalang-alang sa ating iglesia. O sa ibang mga iglesia na ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Tayo pong lahat, we are brothers keeper. Hindi lamang po nakasalalay sa ilang tao ang pagsulong ng iglesyang ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Kaya nga po, hawak kamay tayo dapat. We, as leaders ng iglesyang ito, mga kapatid, kailangan po namin kayo. Hindi po namin kayang sumulong na hindi namin kayo kasama. Kaya nga po itataguyod natin itong iglesia na ipinagkatiwala for 5 years. Sabi po ng ating kapatid ni Kuya Kit, kung naalala niyo yung message, yung mga wala dito noon, alam ko po na napanood natin ito dun sa ating BCC group. For 5 years, pinatunayan po ng Lord yung presensya niya sa iglesyang ito. Maraming pagsubok, maraming mga trials na dumaan sa iglesyang ito. But still, here we are. Nakatayo pa rin. Kasi po ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi po tao ang pundasyon ng ating iglesia. Ang sabi po sa kanyang mga salita, even the gate of Hades cannot destroy His church. Si matibay po ang pundasyon. Bato. Kaya pag magtatayo raw po na ng bahay, kailangan bato ang pundasyon. Hindi po hangin. Isang malakas na baha o mahinang pagulan lang, wash out agad. O mawawala na yung tibay ng ating paninilbihan sa ating Panginoon. So yun po yung issue, and one way or the other nararanasan natin sa iglesyang ito. And we will be more victorious dahil ang pundasyon po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Wala na pong iba. So ano po yung panawagan? Panawagan pa ng ating kapatid na si Paul? Apostle Paul wants us to build a strong foundation of our faith. Katulad po ng ginawa ng ating kapatid na si Paul. He lay a foundation. Kasi hindi po yung pundasyon na sarili niya po ang ginamit niya. Ano po? Kan sabi diyan, like what Paul did, he lay a foundation to the one which is laid. That is Jesus Christ. Katulad po nung binasa natin sa verse 11. Nagtatag po siya, nagtayo siya ng pundasyon doon sa pundasyon na dati nang nakatatag. Hindi doon sa kanyang sariling pundasyon na itinayo, kundi mayroon ng pundasyon na dating nakatayo at nakisandig lamang siya. At doon sa pundasyon na itinayo niya, may mga iring kapatiran. At kasi doon sa kwento niyan maraming mga kapatiran na dahil doon sa aral na ibinigay ni Paul, nagpatuloy sa pananampalataya. Ang example po natin ay si Timothy. Si Titus, na magiging pangalan ba ng baby ng ating mag-asawang palmehan? Titus, Titus, honorable ang ibig sabihin po ng pangalan. At marami pa pong iba, si Cephas, na kung saan na hindi nga lamang ang ginagawa po kasi ni Paul, hindi na tinitreat as member panghabang panahon yung kanyang mga leaders na binibuild up, kundi talagang leaders someday. At katulad nga po, napakabata ni Timothy, pero sa kanya po iniwan yung ministry ng ating kapatid na si Paul. So ano raw po yung dapat pundasyon? Napag-aralan namin nung Wednesday na napakahalaga yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. Kasi si Paul po, ang lagi niyang sinasabi sa kanyang ministry, yung crucifixion ng ating Panginoong Jesus at yung resurrection. Mababasa po natin yan sa Acts, pag pinag-aralan po natin ang Book of Acts, maraming persecution ang naranasan ni Paul na hindi pa po natin nararanasan. Ano po yung nararanasan natin persecution? Ang hirap, pagod, daming trabaho, diba?
Nananalangin ba tayo na pagpasok natin sa trabaho, sana nawa walang trabaho? Yung mga amo natin ng panalangin, dapat maraming trabaho, di po ba? Para may pampasweldo. Kasi pag walang trabaho pa, kung nakakatatlong buwan at wala pa rin trabaho, magtaka ka na. Problema yun, saan kukuha ng pampapasahod sa atin? Dapat po ang prayer natin, nawa maraming trabaho. Para mayroong pampasweldo ang amo. Tayo, relax tayo. Pero sabi nga, ang naong problema yung nasa management. Wala po tayong alam doon. Pag 3 buwan at wala tayong trabaho, wala tayong income na ipapasok sa kumpanya, problema po ng kumpanya yon. Kaya wag tayo magtataka, bakit tatanggalan? Kasi yung panalangin mo, walang trabaho eh. Dapat ang panalangin natin, mayroong trabaho. Pag maraming trabaho, salamat Lord. Kasi ito yung sign na mayroong kaming tatanggapin pagdating ng buwan. Di ba? Yun yung dapat panalangin natin. Katulad po na nabanggit ko, ang lagi pong sinasabi ni Paul sa kanyang ministry, sa mga church na kanyang inumpisahan, siya po yung apostle to the Gentiles. Apostle to the Jews, si Peter. Apostle to the Gentiles, si Paul. Sa Gentile world, siya nagpahayag ng salita ng Panginoon. Sa Acts 26 verses 22 to 23, so having obtained help from God, I stand to this day, testifying to both small and great, stating nothing but what the prophets and Moses said was going to take place, that the Christ was to suffer, ang sabi dyan yung crucifixion, and that by reason of His resurrection from the dead, would be the first to proclaim the light to both Jewish people and to the Gentiles. So yun po yung kanyang ipinapahayag. Ito po kasing chapter 26, ito po yung tagpo na kung saan natapos na siyang humarap kay Festus, natapos na siyang humarap kay Governor Felix, at ang kaharap na po niya sa trial ay si King Agrippa. Yun yung sinasabi niya, maaari ka bang magsalita? Idepensa mo ang iyong sarili. Kasi si Paul po, siya yung abogado ng sarili niya. Ipinagtanggol niya yung kanyang sarili. Kasi yung hatol sa kanila yung mga tao na sa kanya, sabihin na natin, nagdala doon sa trial, yun yung kanilang dahilan. Na maling katuruan, nilalapastangan yung law. Pero ito po yung paliwanag ng ating kapatid na si Paul. I am here in this trial dahil doon sa sinasabi ko na yung pagkapako ng ating Panginoong Jesus at yung kanyang muling pagkabuhay. Ito po si King Agrippa naniniwala to sa resurrection eh. Kaya nga po bandang huli, sinabi ni Paul, di po ba naniniwala ka sa mga bagay na ito? Sabi ni Paul, akala mo ba sa maiksing panahon, makukonvert mo ako into Christianity? Ano po ang sagot ni Paul? Hindi lamang ikaw. Kung kinakailangan yun, lahat na nakakarinig, yun ang kanyang nais. Di ba? Yun ang nais ng ating kapatid na si Paul. Sabi dito, as we grow and build our Christian lives, we need something solid to build on. Learning about the love and wisdom of Jesus Christ is a strong foundation of our Christian lives. His gift of love will not fail us. It always there holding us up. So, kung mananangan lamang tayo dun sa love and wisdom ng ating Panginoon, magiging matibay po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Apostle Paul is being put to trials, beaten, persecuted. May pagkakataon po, kung pag-aaralan po natin yung Book of Acts, may pagkakataon na si Paul ay nung binato, hinambalos, talagang akala nila patay na. Binuhat na lamang. Kaya po sabi niya dito, having obtained by the grace of God, naririto pa rin siya, nakaharap at ipinagtatanggol yung kanyang ipinaglalaban. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung lagi niyang pinoproclaim, the death and resurrection of Christ. Let us always be reminded to put our trust to God, not to men. Because if we put our trust to men, we will fall. We are not perfect. Isa lamang po yung perfect. Kasi po kapag, kaya sabi po lagi natin sa pag-aaral,
Once na pumunta po tayo dito sa iglesia, sa pananambahan, huwag po nating iisipin, pumunta ako kasi nahihiya ako sa kapatid eh. Ang tagal na akong ini-invite. Nakakahiya sa mga leaders. Kailangan nandun ako every Friday. Hindi po. Nabanggit ko na po dati, yung loyalty po natin, loyalty natin kung bakit tayo naririto. It is for the Lord. For God alone. Wala na pong iba. Kasi pag nag-focus po tayo sa tao, matitisod po tayo at matitisod. Focus on the Lord. Kasi siya lamang yung perfect. At sigurado hindi po tayo madadapa o magiging matibay yung pundasyon ng ating pananampalataya kapag nakasandig sa ating Panginoong Yesus. Pero po akong nadaanan kanina habang ako'y nagbubukas ng FB. Ang sabi niya, Islam will be most popular religion by 2070. Kasi may mga statistics sa panahon ngayon, ang pinakamaraming Muslim, Indonesia po. Indonesia yung existing ngayon na napakaraming At darating daw, by year 2070, sila na yung magre-reign. Yung Muslim religion will be the most popular religion by 2070. Ngayon, nung ako habang pinapag-aralan ko yung message, isa lang po yung naisip ko na pwede nating itugon. Christianity will be the true religion throughout eternity. Hanggang 2070 lamang po sila. But we believe that our belief is throughout eternity. Mas matibay po yung ating pinangahawakang pananampalataya. Ngayon nabasa ko, may limit. Hanggang 2070 lamang pala sila. Yung kanilang, tsaka hindi po popularity. Yung belief po natin hindi dun sa dami. Not the quantity, but it's all about the quality. Kahit na po tayo kukunti, sabi nga po, we are the chosen few eh. But if we hold the truth, we will be stand firm. Because we believe in the one true God. Yung Diyos na hindi tayo bibiluin. Ang pinag-uusapan pa lang po natin, yung kanyang pagkamatay, yung crucifixion, yung resurrection, mayroon po tayong hope na pinangahawakan. Yun po yung kanyang muling pagbabalik na kanyang ipinangako. Babalik siya dito at dadalhin niya tayo kung saan man siya naroroon. Yun yung ating blessed hope na pinangahawakan. Na kung saan we tarry. Di po ba? Yun naman ang sabi ng Lord eh. We patiently wait sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, yun po yung ating unang dalawang napag-usapan. Yung issue sa iglesia na dapat natin pagtuunan ng pansin. Sabi nga po, anumang gusot ay maiaayos. Hindi lusot. Anumang gusot, hindi po lusot. Anumang gusot ay may lusot, no? Anumang gusot, kailangan nating ayusin. Diba? Yung mga plinansya nga po natin kanina mga damit, naayos din natin kahit gusot. Mas lalo nating maaayos kapag Diyos ang kasama natin po, di ba? Diyos yung kasama natin, yung katuwang natin sa pag-aayos na ng anumang bagay na pinagdaraanan na sa ating iglesia. So, pangatlo po, ito naman yung admonition ni Paul to us as servants of Christ. Lahat po tayo ay servants of Christ. Kasi sabi kay Moses pa lang, ang sinabi niya ng ating Panginoon, hindi tayo tinawag upang maging buntot, kundi upang maging ulo ng iglesia. So we are all leaders here. Sabi ko nga po sa mga pag-aaral, hindi natin alam. We will not judge. Kahit na yung mga kapatid na sabihin na natin, nagiging pasaway, hindi natin alam sa mga susunod na panahon, sila na po yung tumatayo dito. Si Pastor Paul, si Pastor Rodmart, yung mga pastor dyan sa likod. Diba, hindi natin alam. May kanya-kanya na tayong hawak na iglesia pagdating ng panahon. Amen. Amen. Looking through the eyes of faith. Amen. Kasi alam natin yon. Sabi nga po,
magkahiwa-hiwalay man tayo dito, ito yung ating sabi nga, hindi lamang naman pala sa ibang bagay nagiging firm yung ating samahan, di po ba? Dati sa mabuting usapan, ayun pala, pwede naman sa mabubuting usapan ng salita ng Diyos, di po ba? Nagkakaisa tayo. Ang sabi nga po, umuwi man tayo sa Pilipinas kasi hindi naman tayo panghabang buhay dito. Ang ating kapatid na si Ate Irene, malapit na pong umuwi. Ba't nasabi ko? Secret pala yun eh. Pero ganun pa man, pag uwi natin sa Pilipinas, ang maaalala po natin yung ginagawa natin dito. Napakasarap pong alalahanin. Once na nagkita yung mga magagandang mukha na yan, pag nagkita-kita tayo sa Pilipinas, kuya, tayo yung nag-aaral to sa di ba? Magkasama-sama tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung ating baon sa Pilipinas. Nasabi nga po, narinig natin sa message ni Kuya Kate, dun sa kanyang masalama message. I believe and I claim, sabi ng ating kapatid, magkikita-kita rin po tayo sa bansang Pilipinas. Doon sa GCC Cebu, or sa GCC Ilocos, Cavite, ano pa man yan, Andaba, Canada, marami po yan. Saan man po tayo dali ng ating Panginoon. Ang ipag-pray po natin, di ba, marami tayong mga ambition, mga planuhin. Lagi po nating isisiksik sa ating isipan na saan man tayo dali ng ating Panginoon. Laman na ng puso natin, I will serve the Lord. We will serve the Lord. Una yung gawain. Sabi nga, all these things shall be added unto you. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saan man po tayong lugar dalhin ng ating Panginoon, first priority po natin. Katulad po nung ginagawa ni Noah, sa Genesis pa lamang ni Abraham, ni Isaac, first priority niya. Pagdating nila sa isang lugar, even Jacob, kaya mayroon pong Bethel, ang ginagawa niya, magtatayo agad siya ng dambana at magpupuri sa ating Panginoon. Ganon din po sa atin. Nandun yung prayer natin, Lord, gusto kong makarating ng ganito. But first priority po natin dapat, pupunta ako doon, pero hindi ko makakalimutan ng ating Panginoon. At maaasahan po natin yung tagumpay na ibibigay sa atin. Kaya nga, all these things shall be added unto us. Unahin lamang natin ang ating Panginoon. So ito po yung admonition ng Lord sa atin as servant. Actually, ito po specific sa mga sa mga leaders eh. Pero we are all leaders, katulad po na nabanggit ko kanina. Kasi doon sa 1 Corinthians 3:10b, sinabi rin ni Paul, but each man must be careful how he build on it. Kasi hindi po pwede na nakisandig ka lamang doon sa pundasyon, mas angat ka na sa pundasyon. Di po ba? Dapat nandun pa rin yung tibay. Siya pa rin yung pinagkukunan natin ng tibay. Ano ba yung panawagan ni Paul sa 1 Corinthians 4:1-2? Let a man regard us in this manner. As servants of Christ and a steward of the mysteries of God. In this case, moreover, it is required of steward that be found trustworthy. Kasi tayo po yung pinagkatiwalaan. Pag tayo yung pinagkatiwalaan, dapat mapapagkatiwalaan po tayo. Di po ba? Sa 1 Corinthians 4:4-6, for I am conscious of nothing against myself, yet I am not acquitted. But the one who examines me is the Lord. So do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light and the things hidden in darkness, and disclose the motives of man's hearts. And then each man's praise will come to him from God. Kaya nga po, hindi tayo nagtataas ng sarili nating upuan. Ano man po yung ginagawa natin sa ating Panginoon, let God na siyang mag-proclaim ng glory. Hindi po tayo. Hindi po ba? Kaya nga hindi na, kumbaga, sabi dun sa isang awit dun sa Who Am I, it is not because of what I have done, but because of what you've done. Kasi nga po, kung mayroon tayong ipagmamalaki sa Lord,
let us boast yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga po, yung pagsisilbi, yung paglilingkod sa Lord, ay reward na. Pero mayroon pa rin rewarding na ibinibigay ang ating Panginoon. Now these things, brethren, I have figuratively applied to myself and Apollos for your sake, so that in us you may learn to exceed, not to exceed what is written, so that no one of you will become arrogant in behalf of one against another. Si Paul din po ang nagsabi na huwag nating iisipin na mas magaling ako sa iyo. Ang sabi ni Paul, baliktad. Isipin natin na mas mayroong i-acknowledge lagi, di ba? Yung kakayahan ng ating mga kapatiran. Kumbaga, hindi yung idina-down. Dapat tayo ay nagpapalakasan. Hindi natin sinasabi, mas magaling ako, mas malakas ako. Hindi po yun ang sinasabi, tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, i-acknowledge natin ano man yung nagagawa ng bawat isa. Kasi we are unique. May kanya-kanya tayong gift na doon tayo specialized, di po ba? Hindi ko pwedeng sabihin, ako mas magaling ako sa'yo. No. Kasi mayroong bagay na nagagawa ang isang kapatid na hindi ko kayang gawin. At may bagay naman siya na nagagawa na hindi ko kayang gawin. Vice versa. Kasi i-acknowledge ang bawat isa. Gamitin natin yun as pagpapalakasan. Kaya nga po hindi division. Hindi quarrels yung itinituro ng Lord sa ating iglesia. Unity. Unity and love. Maraming pagkakataon, iba't ibang church po yung pinanggalingan natin, mga kapatid. May iba't ibang belief tayo. Pero bakit tayo naririto pa rin magkasama-sama? Because of unity. Because of love. Every time na tayo nag-aaral, may kanya-kanyang paliwanagan na nag-i-exist. Pero ano po yung common denominator natin? It is God. It is the Bible. Even though may iba't iba tayong pag-unawa sa kanyang mga salita, sabi nga po, kung nandyan ng Lord papagalitan tayo Ano bang ginagawa nyo? Ba't kayo nagtatalo-talo sa isang salita lang naman yan? Diba? Kasi pagdating din ng huling panahon, isasaayos po ng Lord yan. Isasaayos ng Lord. Darating yung time, diba? Iaayos ng Lord ang lahat ng bagay. Yun yung sign sa nalalapit niyang pagbabalik. So kung gusto po natin na mas mapadali yung pagbalik ng Lord, let us unite! Magkaisa po tayo. Yun yung sign. Kasi kaya hindi pa raw bumabalik, hindi pa kumpleto yung bilang ng mga isasama ng Lord. Ngayon kung hindi pa kumpleto, let us be part sa bagay na yon upang madagdagan yung bilang. Di po ba? Diyos ang nakakaalam, pero yung ministry po na iniwan ng Lord sa atin, yung Great Commission ng Lord sa atin, to preach the Word, lalo na doon sa ating mga Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa mga dako ng mundo. Diba? Yun yung iniwan ng Lord sa atin. So kung hindi pa tayo nagiging part nun, this is now the time. Ito na yung oras. Para makumpleto na po, kung gusto nating mas mapadali yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin po natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Kasi may tamang panahon doon sa bagay na yon. Na Diyos lamang po ang siyang nakakaalam. Okay? Being a servant of Christ, the Lord remind us through Paul not to exceed to what is written. Doon minsan nagkakaproblema. Kaya nga po, wag tayong, pag mayroong nagtanong sa isang pag-aaral, wag tayong magsasagot, ayon po sa aking pagkakaalam, ayon po sa aking pagkakaunawa, lagi nating ibabalik sa sinasabi ng Biblia. Kasi ganun din po naman ang sinabi ng Panginoon, di po ba? Nung siya itinem, ano ba yung ginamit ng Lord kay Satan kung bakit siya nagtagumpay? Ayon sa nasusulat. Ayon sa nasusulat. As it is written, 3 beses po. Anong ginawa ni Satan? Hindi niya kinaya.
Ganon din po naman sa atin. Huwag tayong mag-i-exceed dun sa nakasulat na. Do not exceed to what is written. Sabi nga po, always be Bereans. Avoid extra-biblical teaching. Yun na yung minsan yun nagkakaroon ng problema kapag lumalabas na tayo sa sinasabi ng Biblia. To live a life like what Jesus did as servant leader. Kaya po nabanggit ko kanina, hindi uubra na nakisandig lamang tayo doon sa pundasyon, parang mas angat na tayo. At marami pong existing ng mga ganyang leader ng isang sabihin na natin na relihiyon. All glory and honor must always to our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. It cannot be na tayo na nakipundasyon lamang mas mahusay pa sa original na pundasyon. And nowadays po ay marami tayong mapapansin na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon for their own hidden agenda. Ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon, pero ang itinataas na dun sa iglesia, siya na mismo. Pasok po yun sa pinag-aralan natin na cults, yung kulto. Malalaman daw po natin na isang grupo ay kulto. Ano yung C? Christianity defective. Ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, pero wala sa front line yung si Jesus Christ mismo. Ano pa? Unbiblical teaching. Kapag lumalabas na sa sinasabi ng Biblia, dapat maging vigilant tayo doon. Iba na to. Hindi na si Jesus ang naitataas. At ito po yung pinag-uusapan natin. Lordship, leadership. Na yung leader na ang itinataas. Kaya nga po ang Christianity hindi po fanatic. We are not fanatic Christians. Kasi nga po pag fanatic Christian daw tayo, kung ano yung sinasabi ng leader, kahit mali na, Amen! Hallelujah! Amen pa rin ang Amen. Kaya lagi nating babalikan ang Biblia. Be Bereans. Yun po ang panawagan ng ating kapatid na si Paul. Napanawagan din naman ng ating Panginoong Jesus. For their own sake, not for the sake of the glory of God. Yun po yung nangyayari. Napag-usapan nga po namin last Wednesday, may mga churches na kung saan, pag leaders, mayroong special treatment. Diba? Hiwala yung ang kainan ng mga members ay plastic, disposables, babasagin, mga gintong meron ba yun? Meron ba kayong na-experience na gano'n? At hindi po hindi yun ang tinuturo ng ating. Katulad po ng ang sabi ng ating Panginoon, si Jesus Christ mismo during His ministry, I came not to be served, but to serve. At yun po dapat din yung ginagawa natin. Kung pong nakikita ninyo, kapag dumating na po yung time na yung mga leaders po ay dun sa taas ang kainan at iba po yung plato na ginagamit, kami na po yung nagsasabi sa inyo, unti-unti na po kayong umalis. Pero kung kasi iba na po yun, leader na yung itinataas, hindi na po ang ating Panginoon. At hindi po natin yung gagawin sa iglesia nito. Because ang sentro po, ang pundasyon ng ating iglesia ay ang ating Panginoong Jesus. All glory and honor belongs to Him. Hindi po sa atin. Doon nagkakaroon ng problema. Pag kinukuha natin yung gloria para sa ating Panginoon, magkakaroon yun ng pride. Doon nagiging problema. Once na hindi ka nabati, sama na agad ang ating loob. No? Sabi nga, hindi yun nakakalampas sa paningin ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, ano man daw yung ginamit natin doon sa mga susunod na verse ng ating pinag-aralan, ano man yung ginamit natin ng mga materyales, ginto man yan, pilak man yan, dayami man yan, pagdating ng huling panahon, bibistayin yan ng ating Panginoon. Idadaan sa apoy. Kapag nanatili, matatanggap natin yung reward. Kasi po ba? Yun yung reward. May rewarding po sa langit. Napag-aralan natin yan sa maraming pag-aaral na. Mayroon pong rewarding. Kaya daw po yung binibigay natin na paglilingkod sa ating Panginoon, dapat nagmumula sa ating mga puso. Comes from our pure heart.
sincere faith. Yun ang sabi ng ating kapatid na si Paul. Kasi kapag hindi, pag dumaan sa apoy at nasunog, ligtas. Langit din ang punta. Pero ang sabi po, parang inagaw sa apoy. Parang inagaw sa apoy. Sunog mo, di ba? Nung nagkaroon ng rewarding, nung tumunog na yung trumpeta, ang gaan-gaan, ganito lang ang hawak mo. Tansan lang yung dala mong corona. Di ba? Kung mag-i-aim din lamang tayo, yung the best na. Ngayon, kung nag-i-aim tayo ng the best, the Lord expect from us the best. Yung the best din na paglilingkod. I believe and we know na ginagawa na po, binibigay na natin yung the best natin sa paglilingkod. But room for improvement ay hindi po napupuno. We can do more. We can give more. At wag po nating limitahan ang ating Panginoon. Siya na hindi naglimita ng kanyang sarili para sa atin, ganun din po yung ibabalik natin. The one who is crucified in the cross, na hindi naglimita ng kanyang sarili para sa atin, ganun din daw po dapat ang ibinabalik natin sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsisilbi sa ating Panginoon. Respect is always there, but no special treatment for the servants of God. Minsan nga po yung respect wala na eh. But still, we will serve the Lord for His own glory. Ano man daw po yung ginagawa natin, maliit man yan o malaking effort na paglilingkod, counted po yun. Hindi yun lingid sa pana ng ating Diyos. Katulad po na nabanggit kanina, ang reward po, hindi natin sa mga kapatiran makukuha. May mga papuri tayong matatanggap. Yun nga lamang, kapag inangkin natin yun ang magkakaroon ng problema. Kaya nga po, sabi nga, si Kuya, napakagaling magpahoy ko. Galing tumugtog ng drums. Bitin nga po sa practice ko. Hindi po ganun. False humility po ang tawag doon. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Ibalik agad sa Lord. Pag inangkin natin yon, once na sa sunod na Biyernes at hindi ka napuri, sama na ng loob. Hayaan natin ang Lord ang magbigay nun. At may time para doon. Yung crowning glory na tinatawag. Yung pagbibigay natin ng glory para sa ating Panginoon. Amen? Sa conclusion po natin, it is our duties and responsibilities to settle all the issues in our church. Tayo po lahat. Hindi lamang sa iilang tao. We are all responsible para sa kaya-ayos po ng ating iglesia. We, as leaders, sa leadership po ng iglesia yung pinagkatiwanan ng Lord sa atin, katulad po ng pamanhikan ni Paul, yun din po ang pamanhikan namin sa inyong lahat. We need you all para itaguyod po ang iglesia ang pinagkatiwanan ng Lord sa atin. Pangalawa, we must build the foundation of our faith to the one who is already lived. Sa ating Panginoong Jesus lamang. Wala na pong iba. To live a life being a real servant of Christ. Yun po ang hinihingi ng Lord sa atin. Yung tapat na paglilingkod mula sa ating mga puso. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, maraming salamat. Lord, hindi po kami excuse dun sa aming napag-usapan sa Church of Corinth, Panginoon. Katulad po ng aming napag-aralan kanina. Aming napag-usapan, pinag-uusapan po naman ito for us to be a victorious, Panginoon. To be a more than conqueror church, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, sa marami pang panahon na taon na ibibigay mo sa iglesia nito. Patuloy po kami mananatiling matatag. Patuloy po kami mananatiling matibay dahil po ikaw po ang aming pundasyon, Panginoon. Maraming salamat po, Ma. Ang papuri, pasasalamat at pagdakila ay patuloy po namin binabalik sa makapangyarihan mong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi na Amen. Palakpakan po natin.